So we're counting the days before the scheduled start of the impeachment proceedings on June 11. But some lawmakers have moved to kickstart the trial. And now there is a motion from Senator Raffy Tulfo to vote on the measure. Mobile journalist Mary Mon Reyes reports to us live from the Senate. Mary Mon, nagsisimula na ba ang botohan? Parang wala pa yata. Good evening. So far, wala pa kasi kani-kanina lamang bago matapos itong o kaya mag-recess muna o masuspend muna itong kanilang plenary session nagsalita si Senate President Jesus Escudero at ipinaliwanag niya yung kanyang end of the conversation. Pero sa ngayon, kasi ilang minuto na lumipas, hindi pa natin nakikita yung pagbabalik ng sesyon. Pero anytime soon, hopefully within tonight, hindi lang magkakaroon ng pagbabalik ng kanilang session, kundi magkakaroon na ng final voting kung kailan nga ba gagawin ng Senado yung kanilang pag-convene as impeachment court. Kasi base sa mga kaninang mga napag-usapan ng mga senador, it's either today, tonight, tomorrow, or it will remain as scheduled in comparison dun sa delayed schedule na talaga na June 11 gagawin yung pinaka-convening of the impeachment court. Ladies. Mary Mon, may surprise move. Nagsalita si Senator Padilla sa floor pero hindi natin narinig na tinukoy niya yung kanyang resolution na filed today seeking to dismiss the impeachment complaint. Tama? Tama yan. Pero ang sinabi niya kanina ni Senator Robin Padilla, etong kanyang ginawang resolution is sa kanya lang daw. Pero nung around the early afternoon kasi nung tinanong natin na okay na po ba, sino po ba ang kasama ninyo dito, nanlambing na po ba kayo na merong makikisama sa inyo sa resolution na ito. Ang sinabi niya huli he was waiting for Senadora Amy Marcos bago niya nga raw i-file ito. Pero kanina nga may nakuha tayong impormasyon na itong resolution niya, final na at ito ay purely nanggagaling lamang sa kanya. Mary Mon, anong usap-usapan dyan, no? Ano ang pagbobotohan ng Senado as plenary tonight? Kasama ba doon yung bill ni Senator Padilla or yung move lang, no? Yung resolution lang ng minority bloc? Ang pinakapagbobotohan nila kasi marami, halo-halo yung naging opinion. Ano nga ba ibig sabihin ng forthwith? Kailan ba dapat mag-convene? Pwede bang tumawid between the 19th to the 20th Congress itong pag-handle ng impeachment trial? So ang inopen kanina ni Senator Raffy Tulfo is pagbotohan na natin kailan ba gustong mag-convene ng Senado bilang impeachment court. At para sa mga mas malalim pang detalye, heto ang aking balita. Civil groups gathered around the Senate on Monday to pressure the upper chamber to kickstart the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. And not a minute later, for rallyists, 4 months of waiting is already too much. But Senate President Jesus Escudero is adamant there is no rush, while senators stand to abide by their constitutional duty to hear the complaint. And the upper chamber is sticking to its calendar. They will only begin reading through the articles of impeachment and convene as a court on Wednesday, June 11. Gusto nila madaliin namin yung aming constitutional duty. Gagampanan namin yun, pero hindi sa oras na gusto nila porkit nagmamadali sila. Wala namang nagsabing hindi namin gagampanan yun dahil sabi ko nga, proseso ito na dapat sundan at sinusundan. Hindi sa oras na gusto nila, hindi sa pinili nilang panahon. By Monday afternoon, Senate Minority Leader Coco Pimentel filed the motion the Senate have no choice but to act on. Pimentel cited the push from various organizations to jumpstart the impeachment trial, triggered by pronouncements that there could be no more trial against the Vice President. Pimentel specifically requested to begin presentation and reading of the articles of impeachment on Tuesday, June 10th at 2 in the afternoon. Fellow minority senators headed by Senator Risa Hontiveros seconded the motion. Ngayon, if I might add, biglang bibilisan. An impeachment trial of all of 3 days. We've dragged our feet for several months and then suddenly we tell the Filipino public that we are able to sift through the evidence and exact accountability from the second highest official in our land within a period of 3 days. What insanity is this? Meantime, Senator Alan Peter Cayetano stood up to Escudero's defense. It's unfair to just blame the Senate President. 23 naman tayong senador Conscious naman tayo lahat ng February 5
nandito naman tayo, pwede naman tayo mag-object ng nung nag-adjourn, nung final yan. So, as the minority leader said, nandyan na yan, wag na natin tignan yung nakalipas. Forward na tayo, no? Meantime, Senator Rowan Padilla filed a resolution declaring the impeachment proceedings terminated. It therefore requests the Senate Secretary to transmit this information to the lower house and the Vice President. Hindi naman kami nag-uusap-usap, may kanya-kanya kaming isip, may kanya-kanya kaming gawa, may kanya-kanya kaming staff. So hindi yung Duterte move, sir? Yung kasi... Kami ang Duterte kami. Di ba malinaw naman siguro yun. Kahit sunugin mo ako dito, mangangamoy Rodrigo Roa Duterte ako, di ba? Pero yung draft ko, walang kinalaman sa draft ni ganito o draft ni ganon. Akin yun sa sarili ko. Okay, So Mary far- Mon, go ahead. So far, yan pa lang yung latest mula dito sa Senado. Pero isa ang malinaw sa ngayon, hati pa rin at wala pa talagang konsensus ang ating mga senador pagdating dito sa pag-convene nila bilang impeachment court. Ladies. Linawin natin, Mary Mon, ang pagbobotohan. Hindi ba yung motion ni Senator Coco Pimentel para sila na ay maging isang impeachment court pero bukas pa sana nakapaloob doon ang pagdinig doon sa articles of impeachment bukas? Yes, bukas around 2:00 p.m. So, kung sakali man na pagbobotohan and the majority of the Senate will agree na gagawin na nga nila ito, na imbes on June 11, bukas na siya gagawin, bukas mangyayari yung convening ng Senado as impeachment court. Doon din gagawin yung oath-taking ng mga presiding officer, pati ang mga senator judges. Doon din mabubuo yung pinaka-trial calendar, yung pag-issuance, lalong-lalo na yung pag-issuance ng summons mula dito kay para kay VP Sara Duterte. Pero kasi ang catch din dito, 10 days pa ang hihintayin nga bago nga matapos talaga yung period of time para sa pagsagot ng Vice Presidente. Kaya yung pinaka nagiging conflict dito sa end ni Senate President Chis Escudero, it will fall on the period or on the week na sarado na ang 19th Congress. Kaya ang malinaw pa rin dito kay SP, hanggang sa pag-issue lang ng summons ang magagawa ng 19th Congress. And then the 20th Congress, once it opens on July 28, araw din ng State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos, doon pa lang nila maaaring mapag-usapan at mapagdesisyonan kung iro-roll out na rin sa 20th Congress ang impeachment trial. Mary Mon, marahil ang isang nakaka-delay nitong suspension, nakakatagal, yung resolution ni Senator Robin Padilla. Sariwain mo nga yung pag-uusap mo sa kanya kanina nung nakapanayam mo yung senador. Actually, yun nga, nung mga lumipas na araw, bukod dito sa resolusyon mula kay Senator Padilla, may resolusyon na umiikot na nanggaling sa opisina ni Senator Bato de la Rosa. Pero kinonfirm kanina umaga ni SP Escudero, wala pa raw talagang na-file. Kaya ayaw niya raw pag-usapan itong sinasabing resolusyon. Pero dito kay Senator Robin Padilla, since ito ay nagmumula na raw sa kanya, maaaring mamaya ay mapag-uusapan ito. Kasi once na nag-file ng motion or ng resolution sa plenaryo, dapat daw nila ito agad mapag-usapan. At kung sakali, doon din maaaring magkaroon ng paghudyat sa pagboto o kaya naman yung pagkuha ng consensus ng plenaryo kung paano nga ba nila tutugunan itong pinaka-motion. Okay, Mary Mon, sa labas naman ng Senate, kamusta ang sitwasyon? Earlier, there were demonstrations held. Meron pa rin bang mga tao sa labas? So far, mas tahimik na kumpara nung kanina umaga kasi yung Tindig Pilipinas, ito nga yung mga kilusin at coalition of coalitions siya. So mula ito sa mga civil groups, even mga senior citizens at mga kabataan, nagsama-sama sila at naglakad sila mula Manila Film Center papunta dito sa Senado para i-bombard na at i-echo out na yung kanilang pagkadismaya sa tuloy-tuloy raw na pagka-delay nitong pinaka-impeachment proceeding and impeachment trial. Tulad ng sinabi ni Kiko D. Aquino, ito raw ay nagiging labag sa konstitusyon at kung wala raw silang gagawin para raw ma-vocalize pa yung sentimiento ng mga taong naghihintay sa accountability sa Vice Presidente, ito na pinakagagawin nila. And yung protesta nila, it will run for 3 days. So bukas, asahan natin na meron silang gagawing vigil in the evening. And on June 11, yung pinaka-araw na hinihintay ng lahat, maaaring magkilos protesta rin talaga sila na mas marami o mas malakas kumpara ngayong unang araw nila. Okay, maraming salamat sa iyo, Mary Mon Reyes.